Yun, no? Good morning po sa ating lahat. Araw po ng Martes. Napakalamig na naman. -30 tayo ngayon. So, nandito po tayo ngayon sa downtown. At gaano lang tayo, painit lang ng sasakyan. Pakita ko po sa inyo kung anong meron sa downtown dito sa lugar namin. Downtown sa amin, yan. So alas 7 na po ng umaga. Siyempre, dilim pa rin. So walang katao-tao. Yan. So magpapakarga ulit tayo. Ako kasi hindi ko na inaantay na maubusan ako ng gas or 2 bars na lang. So ang ginagawa ko, chinechepoan ko yung pinakamura na gas. Kasi daily dito, nag-iiba yung price ng gas eh. So katulad ngayon, 113 lang. So, laki ng matitipid mo sa gas. Ayun yung gas natin, 113.9. So magkano lang yan, di ba? So tapos na tayo magpakarga. Bali yung isang litro ay $1.13. Bali umabot ng 43 liters yung bill natin. Tapos nasa $49 lang siya sa 43 liters. So ito, yan. So mura ang gas dito, lalo na pagka dati naabutan ko pang nasa 80 cents lang to per liter. So parang mas mahal pa sa Pilipinas kaysa dito. So ngayon papunta tayo ng trabaho natin. Tapos na tayo sa office. Nag-meeting lang tayo doon. Ano yung tungkol sa trabaho. At ayun. So bali gagawin natin ngayon ay maglilinis tayo ng unit. Pagkatapos nun, gagawin ko naman ay magpintura ng unit. So ganito yung ginagawa ko. Every Monday ay naglilinis tayo ng building. Tapos pagka Tuesday hanggang Friday naman ay nagpipintura at naglilinis tayo ng unit. So madali lang yung trabaho namin dito. Basta matapos mo lang maayos yung trabaho mo. So hindi naman ganun kapagod. At kumpleto ka naman sa supply. So walang problema. Kasi mas madaling matapos ang trabaho pag kumpleto yung supply mo. At 2 araw nga kami ditong day off. Tapos wala kaming overtime, pero above minimum kami. So doble yung rate namin dito. Kasi nasa apartment kami at mababait yung mga boss namin. Kaya sinusuklian namin ng maayos yung trabaho namin. Dahil nakakahiya kasi ang laki-laki ng pasahod sa'yo tapos hindi mo nagagawa yung gusto nila, di ba? So ano lang yan, parang
binabalik mo lang sa kanila yung dapat na ipinabayad nila sa'yo. So yung trabaho ko nandito sa loob ng downtown. Ayan. So dito sa trabaho ko, ano na ako dito siguro lilimang taon na. At hindi na ako umalis. Ito na yung pinakalas. Kasi nung unang dating ko dito, kasi galing pa ako ng galing pa ako ng Kuwait noon eh. So 10 years ako sa Kuwait. Naging supervisor ako or manager ako dun sa McDonald's. Kaya pagdating ko dito, nag-McDonald's uli ako. At parang sabi ko hindi na para sa akin yung fast food. Kasi tumatanda na rin tayo. Siguro malakas-lakas pa tayo, pwede pa tayong mag-fast food. So simula 2009 hanggang 2019 nag-McDonald's ako sa Kuwait. Diyan sa may Al Sidik, sa may South Sura, malapit sa embassy natin dati. Tapos ayun na nga, lumipat kami dito 2019 at nag-McDonald's ako. Siguro naka isang taon lang ako, lumipat ka agad ako ng trabaho. Kasi parang hindi ko na kaya yung trabaho ng fast food. Mahirap, pagod. At nagbalak ako. Sabi ko ba't kaya hindi ako lumipat ng ibang company? Mag-try naman ako. Kasi nakakasawa na rin yung paulit-ulit yung ginagawa mo na parang hindi ka na masaya sa trabaho mo. So ayun, lumipat ako ng naganap ako. At may nag-refer sa akin. Sabi niya, bakit hindi mo i-try sa apartment? Sabi ko, wala naman ako alam sa apartment eh. Paano kaya yan kako? Tapos sabi niya, madali lang trabaho sa apartment. Sabi ko, wala naman akong experience sa cleaning, wala akong experience sa painting kako. Sabi niya, walang problema yan, i-train ka naman nila. Sabi niya sa akin. So ayun nga, tinrain nila ako, sinubukan ko hanggang nagustuhan ko na. At sabi ko, ito na yung trabaho para sa akin. Sabi ko sa sarili ko. Kaya hindi na ako umalis. Lalo na ang unang-una yung rate mo medyo mataas compare dun sa minimum dito. At yun, kaya ako napunta sa apartment. Wait lang. Yun, kaya ako napunta sa apartment. Una, nangangapa pa ako. Pero tinry nila ako ng isang linggo. Kasi ang linis madali lang naman yan eh. Yung paint lang yung nahirapan ako. Tinry na ako ng isang linggo kung paano gawin. Una, mahirap siyempre. Tapos ayun, siguro sa edad kong ito ay ito na yung trabaho para sa akin. At nagustuhan ko naman, mababait yung mga boss. At yung mga kasama mo, mababait. So walang naging problema sa akin hanggang tumagal lang ako dito. Sabi ko ganyan, hindi na ako aalis sa trabaho ko. Masaya na ako dito. So siguro hanggang dito na lang muna yung video natin. Sa mga susunod na araw ay ikukwento ko naman yung kung paano tayo napadpad ng Canada at bakit tayo umalis ng Kuwait. Dahil ang tagal na natin sa Kuwait ay umalis pa tayo. Bali 10 years tayo sa Kuwait. Yan. So sige po, paalam sa inyo at mabuhay po kayo. Peace. Thank you.